umpisahan na natin dito sa sa basura na nanggaling sa campaign materials. But I thought kasi merong panuntunan na dapat eco-friendly, di ba? Biodegradable. Oo. Nasunod ba yon, Eileen? Sa tala ng Eco Waste Coalition, no, ang dami namin nakita, pero hindi siya nasunod, no? Hindi nasunod. Oo, kasi yun lang mismo mga tarpaulin, yung mga plastic banderitas na ginagamit ng ating mga tumakbo sa eleksyon, no? Oh. Puro mga plastic. So, Hala. hindi yung biodegradable, no? Yeah. Hindi rin yung compostable, no? So, at ang sinasabi ng ating nung COMELEC resolution, dapat yung gagamitin mga electoral paraphernalia ay dapat environment friendly, no? Ibig sabihin na biodegradate, pwedeng ma-recycle, pwede daw na ma-compost, pero wala na itong pupuntahan no, yung ibang ginamit nila. Kasi halimbawa, yung mga plastic banderitas, eventually, sira na rin no? Maninipis, no? Yung mga meron kadalasan, so hindi natin ma-recycle din at magamit. Yung tanong ko nga Miss Eileen, itong mga sinasabi mo dapat nasa ng COMELEC guidelines na dapat pwedeng ma-recycle, dapat eco-friendly, meron ba talagang nabibilhan? Itong mga tarpaulin, sabi mo plastic, pero meron ba talaga silang magagamit? Kung gusto man talaga May nila, option, no? may option. May alternative. At mura ba? Kasing presyo rin ho ba yan ng mga plastic na tarpaulin? Ayan. So, meron naman, no, merong canvas, meron na ngayong canvas na klase, canvas Parang type ng tela? tarpaulin, Oo, no? parang- Na para siyang itsura pa rin katsa. niya ng tarpaulin na nalalagay pa rin ang mukha, Okay. no? Kung yun ang Oo. gusto nila, no? Oo. Pero syempre dahil ito ay iilan lang ang gumagamit, no? Ay medyo mahal siya kumpara doon sa Ayun. tarpaulin na ginagamit natin, no? Oo. Kaya nga sasabi natin, kung etong mga ito yung gagamitin, syempre bababa yung presyo niyan kasi magiging mas dadami yung gumagamit at volume, no? At nakita din namin na dapat ay pasok lamang doon sa, meron kasi di ba ang electoral paraphernalia budget lamang na nakalaan, no? Kada isang tao dapat. Correct, No? 3 piso. Pero hindi yun ay nasusunod at nakita namin to sa nakaraang eleksyon. Naging siya, tarpaulin election. Oo, grabe. Grabe. Paramihan, palakihan. Yeah. Kung 11 tons, Metro Manila pa lamang. So ito, pag-usapan na natin kasi reuse, recycle, hindi ba? Ano ba ang pwede nating gawin dito sa mga basura na to? Meron bang yan, dadalin mo yan, and then parang i-compost ulit, tapos gagawin mga yan. Kasi merong ginagawa, parang nagiging parang hollow blocks, di ba? Parang gano'n. Parang To repurpose it, nila. Hindi ba? Ano ba ang maaaring gawin natin sa basura na yan na galing po sa campaign materials ng election, Eileen? Ayan. So, balik kasi, di ba, pagka hindi mo yan minanage na mabuti, eventually, itong mga tarpaulin na ito, mapupunta siya sa kalsada, sa kanal, no, malapit na eleksyon, no, sigurado, ang pag-ulan, ang pagbaha, so sigurado, yan ay babara sa mga estero, no. So, hindi rin naman natin gusto na yan ay matambak doon sa mga dump site at sa landfill, no. So, pwede naman i-recycle, i-upcycle, no, itong mga tarpaulin na ginamit. Halimbawa, yung mga kahoy, no, kadalasan nakita nyo may mga bamboo sa gilid, no? So pwede nyo pong gawin na panlagay sa mga bakuran ninyo, no? Itong mga bamboo poles, no? Yung mga tarpaulin, nakitaan ng Eco Waste Coalition na meron toxic chemicals na cadmium, no? Itong tarpaulin. Wow! Ibig sabihin, pwede mag-leak yung chemical kapag nilagyan ng mainit, no? Sobrang init pa naman ngayon. So, pwede mag-leak yung mga chemical. Kaya kung sa ating mga kababayan, yung mga gustong tahiin ito, gawin itong bag at kung ano-ano pa, ay sana yung paggagamitan ay hindi nakadirekta sa pagkain. No?
huwag niyo pong gawin na lunch bag, no? O kaya oo. lagayan ng snacks, no? Oo, O kaya bag ng mga bata, no? Na merong direkta sa kanila. Kasi pag uminit, ay po pwede mag-leak yung chemical. I was going to ask, Yun Eileen, meron doon. itong mga tarps ba, para bang periodiko yan na pag i-kolekta mo yan, nabebenta ba yan? Meron bang bumibili? kilo? Por kilo. Tapos, yun na, pwede matunaw ba yan? Pwedeng itunaw para gawing whatever, either hollow blocks yan or plastic, plastic chairs. chairs. Oo. Meron ba, may bilihan ba, may bumibili ng ganon? Kung ng, magtatayo kami ng negosyo ni Pat P, nakakalapin namin lahat yan para gawin naming Yung something utilitarian. Oo. Meron ho ba? So kung merong bumibili, wala pa siyang bumibili ngayon, no? Wala pa. Kasi kung merong value yan, ay madami na pong kumuha niyan at nagbenta. Oo. No? So, pero ang ginagawa po ng ating ibang mga local government units na merong mga machine, no, ay sineshred ito, pero siyempre paalala ulit na dapat kayo ay naka-personal protective equipment, no, yung tinatakpan ng ilong kasi yung mga alikabok mula sa shredding ay pwedeng malanghap ninyo at siyempre respiratory problem naman. Oo. No, so yung iba ginagawa, sinasama nga po doon sa mga semento yung pang pavement, no? So pag nakita niyo po, hindi siya pambahay, no? Doon mismo siya sa pavement lang, no? Kasi nga meron siyang Bangketa, ganun. yung mga chemical, no? Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.